Sa gitna ng kadiliman, sumilay ang liwanag. Kasabay ng pag-usbong ng bukhang liwayway ay ang pag-usbong ng panibagong pag-asa. Nagising ang diwang makabayan ng mga Pilipino at nagliyab ang pusong nais makalaya. At ito ay dahil sa isang akdang nagpamulat sa ating mga mata. Muli tayong maglakbay sa ating kasaysayan at sabay-sabay nating papasukin ang mundo ng obra maestra ni Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Huwag mo akong salingin. Padre Damaso, nais ko ba na maiinom? Mga mangmang talaga ang mga Indyo. Naway ba ang aking 20 taon na pagserbisyo sa San Diego? Sila ay makasalanan, mangmang at hindi marunong magkumpisar. Pati lang kasi, kaya sa bayan ng isang mundo. Ganoon ba? Wala na makasinungalingan sa aking mga pinagsasabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang anak ng yumaong kong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingit at ikaw ay nagkakamali. Hindi kami matalik na kaibigan ng iyong ama. Ay, isensya ko ganun. Tama na muna ang pag-uusap. Nakahanda na ang ating hapunan. Tara na at kumain muna tayo. Ano ba naman to si Kapitan Tiago? Hindi mo lang ako pinakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra. Parang, ba't may babae dito? Gaano ba katiniente? Kalma lang. Uman niyo po, sa totoo nga lang, ang ganda niyo po ngayon, binibini. Alam ko maganda ako, pero hindi ibig sabihin ay pwede mo lang isigaran pag pumunta. Rob, kailan ka ba pumunta sa iyo? Itong taon na po ang nakalipas. Siguro nakalimutan mo na ang tungkol sa pagbansa. Ay, sa totoo lamang po, lagi ko pong iniisip ang Pilipinas. Ngunit mukhang ako na yata ang nakalimutan nito. Ilang buwan na po akong hindi nakakatanggap ng balita. At dahil nga po doon, nakalimutan ko, hindi ko na po nalaman kung paano namatay ang aking ama. Ano mga pinakamagandang nabisipan mo? Pinag-aralan ko po ang bawat bansa sa Europa at nalaman ko na may pagkakapareho ang tema ng relihiyon, kabuhayan at pati na rin ang politika. Nalaman ko rin na ang pagiging malaya o pagiging alipin ay nagdidikta ng pagiging masagana ng isang bansa. Sa maraming taon na ikaw ay nasa Europa, yun lang ang iyong natutunan? Sinayang mo lang pala ang iyong pera. Si puta, kahit isang musmus alam yan. Sige na, mauna na muna ako. At kakarating ko lamang kanina at marami pa akong asikasuhin. Hindi ako makapabayad. Malapit na dumating si Maria Clara. Punta ako na lang siya bukas ng umaga. Mauna na ako. Kapitan Tiago, mali ka ng upo. Nakita niyo yun? Nakita niyo ba yun? Ganyan kayo magiging kabastos. Kung titira kayo sa Europa ng 7 taon, kung ako lang nakakahawak sa gobyerno, wala miskan isa ang makakalabas sa bansang ito. Wala! Binata, kilala ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo nga po ang aking ama.
Alam niyo po ba kung paano siya namatay? Hindi mo ba alam kung saan siya namatay? Ay, hindi ko po alam eh. Saan po ba? Namatay siya sa isang bilangguan. Ha? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama, Ibarra. Ano? Inaasar niyo ba ako? Ay, pamanin po. Mukhang nagkakamali po kayo eh. Kilala niyo po ba aking ama? Kahit marangal ang iyong ama, meron din siyang mga kaaway doon. At sa kasamaang palad, namatay siya dahil sa isang sakit. Bakit ngayon ko ito nalaman? Nakikiramay ako, Ibarra. Wag na! Nasaan ang puntod na aking ama? Sa likod ng malaking krus, senyor. Malaking krus? Naalala ko dito yun. Sira na sira ng lupa. Nasaan na yung punto dito na may malaking krus na meron yung tumubong mga bulaklak katabi dito? Ah, ang cross. Sinunog ko na. Sinunog mo? Bakit? Bitusan lang ako ng padre. Siguro naman may tuturo mo kung nasaan ang puntod na aking ama. Wala na doon na bangkay. Anong sinasabi mo wala? Taka ba? Wala pang isang taon na ilibing yun. Bitusan ako ng padre. Sabi niya na yatid ka mga bangkay mula sa mga... Sa, Ano? Ginawa mo yun? Hindi po. Huwag kang magalit. Mabuti naman kung hindi. Umulan kasi noon. Pinapon ko na lang sa ilog. Ha? Isa ka malaking inutil! Senyor, tama na po. Senyor! Senyor! Walang hiya ka! Tama lang. Tama lang. Ikaw, walang hiya ka! Anong karapatan mong gawin sa aking ama? Bitawan mo ko! Hindi ako napakulong sa kanya. Hindi yun! Ipinahukay mo siya at nilipat mo sa ibang sementeryo! Ano? Hindi ako gumawa nun. Eh kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba. Kundi si Padre Damaso. Hindi! Wala. Hindi! Magugustuhan to ng mga anak ko. Sita! May pagkain ba dyan? Mahal, andyan ka na pala. Na Crispin at Mistilio yan! Huwag kang makialam! Ang dapat na kainin ng mga anak ko. Ay kinain lahat ng asawa ko. Wala man lang natira. Inay! Inay! Basilio! Basilio! Ano nangyari sa'yo? Huwag po kayong mag-alala, Inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa ni Crispin doon? Ano nangyari sa'yo? Ginaril po ako ng gwardiya. Buti at nakaligtas ka. Halika na, sa pumasok na tayo. Ano nangyari kay Crispin? Pinagbintangan po siyang nagnakaw ng 2 unsa, Inay. Magnanakaw? Mabait si Crispin. Hindi porke mahirap tayo. Tayo na yung pagbibintangan. Paano kung humingi tayo ng tulong kay Senyor Ibarra, Inay? Ayoko na lang maging sakristan. Gusto ko na lang magpasto ng kalabaw at baka. Oo, anak. Oo. Halika na, kumain na tayo. Tubig na lang po, Inay. Mupo ka muna dyan, anak. Ito lang, tutubig. Hoy! Magnanakaw ka! Tama na po. Wala po kong ginawang kasalanan. Magnanakaw ka! Ay! Magsitayo tayong lahat.
Magandang araw, San Diego. Magandang araw, Padre. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang Eucharistia ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang unang pagbasa, ang erehe ng simbahan. Sambayanan ng San Diego, aking minamahal na mga tao. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandito kayo upang idiwang ang inyong pananampalataya sa ating Diyos. Ang iba nagsisimba lamang dahil gusto nila. Ang iba nagsisimba upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang iba ay pumupunta lamang sa simbahan upang mapakita ang kanilang yaman at estado sa buhay. At ngunit, hindi lahat ng tao ay matatawag nating Kristiyano. Hindi lahat nagsisimba ay mabuting tao. Dahil ang iba ay nagsisimba lamang upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kanina ka ba? Akala mo ba dito ka pasarin mo sa akin? Wala kasi sinungalingan sa aking mga sinasabi iyo. Ikaw ay alagad ng simbahan at harap-harapan ka nagsisinungaling sa mga tao. Walang hiya ka! Salita ng ganyan! Ako ang pura palaw ka ng simbang ito! Sinungaling ka! Ilabas mo! Sinungaling yan! Makamatay tao! Pinatay niya ang aking ama! Ayun ka! Narito na pala ang nobyo ni Maria Clara. Oo nga. Nakakainis naman. Anong masasabi mo, Maria Clara? Dumating na sa Ibarra. Itong taong kong nagtiis upang makita kong muli si Maria. Senyor! May buhaya! Ilyas! Ilyas, wag! Ilyas! Ilyas! May tatawag niyo ba ang trabahong pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Bueno, hindi nagpapatid si Father Dante sa tuwing siya ay sumisigaw at nagdadalo. Siya ay tumatama. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang hali, Padre Dante. Kami na po kayo maupo sa inyong gabi. Salamat, Tiago. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Maaari niyong ituloy. Nabanggit na kasi ni Senyor Ibarra at tungkol sa pagpapatayo ng paaralan niya. Tungkol dyan, wala akong eksperto sa arkitektura. Kapag kasi paaralan ng ating pag-uusapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto, wala nang tatama sa mga inyo. Hindi ba nila alam paano magtayo ng 4 na dingding o maglagay ng bubong? Ano pa ba ang kailangan sa paaralan? Marco, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang bituin walang lilim. Pero pupunta pang iba sa kanila sa Europa upang sayangin ang kanilang pera. Pinarusahan na ng Diyos ang ama ng isang taksil at namatay na ito sa kulungan. Yan, Clara, papakilala kita sa iyong magiging asawa na pamangkin ni Don Tiburcio de Espadanya, si Alfonso Linares. Magandang araw. Padre Dante, ang swerte mo dahil magiging asawa mo si Linares. Doña Victorina, ikaw, huwag mong tatanggiin si Linares kung ayaw mo magkaroon ng gulo dito. Yan, Clara, makinig ka. Gusto kong si Linares sa iyong papakasalan. Tumahimik kayo. Wala kayong karapatang diktahan ang aking nararamdaman. Ang aking puso ay Ibarra lamang. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil mapang-asar kayo. Dahil hindi niyo pinapahalaga ng aking puso. Donya!
Umupo ka dyan. Maria Clara, iya, makinig ka. Kailangan mong pakasalan si Linares. Dahil kung hindi mo siya papakasalan, magmamadre ka na lang. At anong pipiliin mo? Magmamadre na lang ako! Maria, siguro yung nabasa mo na ang aking mga sulat. Yung mga sulat na pamamaalam? Bakit isuso mo? Bakit? Ako'y nag-aalala para sa iyong kaligtasan, Maria. Kailangan na kitang iwan. Paalam, Maria. Paano ang aking mga pangarap? Paano ang iyong mga pangako sa akin? Tawarin mo akong Maria. Tandaan mo para sa iyo, Maria. Salamat sa lahat, Maria. Labag man sa loob ni Ibarra, ngunit kinakailangan niyang makipaghiwalay kay Maria Clara. Tingin ko'y malapit na akong magtagumpay sa aking mga plano. Pero minsan, nakakaramdam ako ng takot. Paano kung mawalan ako ng lakas? Tapos mapagod na ako. Huwag kang mag-alala doon kung gusto mo. Ang takot ay sadyang bahagi ng ating buhay. Ngunit huwag mong kakalimutan. Ang magpatuloy ay mas mahalaga. Hindi lang ang mga Kastila ang ating mga kalaban. Ngunit pati na rin ang mga makapangyarihan na nagtatago sa likod ng maskara ng relihiyon at batas. Pero paano ka matutulungan ng bayan kung ang mga plano ko ay mga orang lang? Sayang naman yung mga paghihirap ko. Ang pagpakita ng tapang ay isang malaking hakbang. Ngunit ito hindi sapat. Kailangan mo rin magtiwala sa ibang tao upang maging matagumpay ang iyong mga plano. Sana'y magbukas ang aking isip sa lahat ng ito. Ang pagtatayo ng paaralan ang unang hakbang. Ngunit, ang tunay na kaalaman, hindi lamang nalalaman sa aklat, kundi pati na rin siyempre sa karanasan ng ating buhay. Tama ka, doon ka gusto mo. Makaraan ang ilang araw mula nang mag-usap sila Inyas ay dinakip ng mga Guardia Civil si Ibarra at pinagbintangan ng magnanakaw. Ikinulong siya sa piitan at binugbog. Nang makahanap ng pagkakataon, ay iniligtas ni Ilyas si Ibarra. Paano ka napadali dito? Sino gumawa nito? Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Wala akong kalaban-laban. Bigla na lang akong nilapitan. Nais ko na lamang magsimula ng bagong buhay. Ngunit saan ako nagkamali? Teka, maghanap ako ng paraan para mailabas ka dito. Maraming salamat. Nakikita na ako. Siguraduhin lang natin hindi tayo makikita ng mga Kastila dito. Gusto mo? Bukas na tayo. Papahinga mo na ako. Hindi kayo nang hihinga. Sino ba kung may nakita sa atin? Wala naman nakasunod sa akin. Nais ko na lang magsimula ng bagong buhay. Pero hindi ko alam kung saan ako nagkamali. At yung pagkatalo, at hindi ka tapos ng lahat. Ang mga Kastila ay naiingit sa mga plan. Alam nilang marami ang makikinabang sa mga magiging. Sana hindi ako naging mabigat na kalaban. Alam mo ba, kung gaano ako katagal naging unggol yun sa ibang bansa, lahat ng yun ay para sa bayan. Pero, bakit ako napagbintangan? Hindi ko rin alam, Elias. Pero sa ngayon, kailangan mo natin makatakas. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi pa man sila nakakalayo at nadakip sila ng mga Guardia Civil.
Nabalitaan na lang ng mga taga San Diego na namatay na si Ibarra. Ang balitang ito ay labis na nakapagpadurog kay Maria Clara. At sa kagustuhang makalimot, ninais niyang pumasok sa kumbento upang ilaan ang kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa Diyos. At sa pagtatapos ng kwento ni Crisostomo Ibarra, ang ating mga mata ay nagbukas sa malupit na katotohanan ng ating bayan. Ang kanyang paglalakbay na puno ng pangarap, paghihirap at sakripisyo. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok at pagkatalo, ang mga aral na iniwan ni Ibarra ay patuloy na magsisilbing gabay sa mga makabago at makatarungang hakbang ng ating bayan. Ang Noli Me Tangere ay hindi nagtatapos sa mga pagluha ni Ibarra, kundi sa isang patuloy na pagsusuri sa ating kasaysayan, upang magpatuloy ang laban para sa tunay na kalayaan at katarungan ng ating inang bayan. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukitin ng bagong daan. Ikaw ang aawit ng kaya mo to, isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin.
para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan, na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na kaya na sana ng dalawa sumuli at hanggang isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi